Because ceremony. Your Honor, kasi ang move ko is the organization of the dominant minority group. Dominant minority group. Hindi po kasama minority group pero, dito. sige po. Tagalan po. Sino po ang tumututol sa pag- Your Honor, with all due respect, Your Honor, please. Sino po ang tumututol? Taas mo ang kamay ng tumututol. Konti respeto naman yan. Mami Sir, Secretary, Huwag natin yung scandal report ko. pakibilang po ang Secretary. Check. Your Honor. Please. Your Honor, the Honor. Bente, dalawang po, Your Honor. Point of order, Your Honor. Sino man po ang sumasalayan po sa pag-reorganization? Honor, point of order. Personal and collective privilege, Your Honor. Tapusin mo na. Your Honor, there's a pending motion. Sino po? Your Honor, wala pong sumasang-ayon sa reorganization. So, I move that you rule on the motion, Your Honor. Kung wala pong sumasang-ayon, pinapalagili po ang organisasyon po. Personal and collective privilege, Your Honor. What is your personal collective privilege? Maraming pasalamat, Your Honor. Hindi ko namin naiisip at napakaganda po ng inyong tinuran kanina na magkaroon ng respetuhan dito sa loob ng konsehong ito. Ibig sabihin, bahagi po ng pagkirespeto ay ang pagkilala sa ating internal rules of procedure na ito pong hawak-hawak namin ngayon, Your Honor. Kaya po ako ay nagsasalita kanina bago po namin payagan ang inihayag ng ating majority floor leader, Your Honor, sapagkat gusto po namin ipaliwanag na sa pagkilala ng minority floor leader, nakasaad po mismo dito sa Rule 8 ng ating internal rules of procedure na ating ipinasa. At hayaan po ninyong basahin ko ito. The election of the minority floor leader under Section 13. The minority floor leader shall be chosen from among and by the dominant minority group, which is such group with the most number of members belonging therein. Kaya po, nung tinanong po ng ating kasamahan mula sa ikalimang distrito na si Konsehal Monyo Campo, kung sino-sino ba ang mga minorya dito, binanggit po ng sekretariat natin na merong 4 at merong 17. So therefore, kung kami po ay 21, we are moving for the reorganization for the officership of the minority. Kung ganun po ang tinura ng ating batas o internal rules na ipinatutupad sa loob ng konsehong ito, eh bakit naman po natin babakliin? Ang ibig po namin sabihin, kung kami po ay meron 21 miyembro ng minority group, we are allowed to elect from among ourselves kung sino ang hihiraming minority floor leader. Ano ho bang sundin natin ang isinusunod? Wala pa po ako dito. Hindi pa po ako konsehal. Ito po'y binalangkas, ipinasa na po na magigiting at magagaling natin konsehal. Kami lang po ay nakikiusap, nasundin po natin ang sinasaad ng ating internal rules na sa paghahalal ng minority floor leader, dapat ang boboto lamang ay ang bahagi ng minorya. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Your Honor, ako Sa sasalit Secretary, katanungan ni Konsehal Joel Villanueva. Your Honor, noong July 22, 2024, nagkaroon po tayo ng reorganization. So, you have to look at it at that specific moment. Hindi po ngayong araw. At that time, ang pumasok po
ay ilan po ang pumasok? Pakikuha po yung note. 20 po. Dalawang po. Ang pumasok po noong July 23. Nagkaroon po ng reorganization. Nagbotohan po tayo, kaya po yung panty po ng konseho, naging majority, at yung apat na nandun po nung panahon ng reorganization, naging minority. Hindi naman po natin binabiolate po yung sarili po nating internal rules. Tama po si Consiel Joel Villanueva doon sa kanyang sinabi. Pero, hindi naman po natin binabiolate yung rules natin. Kailangan lang po na magkaroon ng proper reorganization para po ma-represent sila as the dominant minority. Technically po, wala pong nangyayari ng organization dahil nag-o-object po ang majority dun po sa plano nilang reorganization, Your Honor. So, kung meron po silang numbers, pwede naman po silang mag-move to reorganize at mababago naman po yung bilang ng konsero. Ayun po yun, para lang po i-clear. Kasi the impression that Honorable Joel Villanueva is giving this council and his funds in the second floor, Your Honor, na parang nagating inaapi po natin sila. Your Honor, sa itsura po ba natin, mukha po ba tayo nakaapi po ng kapwa-konsehal? Hindi po natin ginagawa yan. Your Honor, 18 years na po ako konsehal, hindi po ako nakaapi ng kapwa-konsehal. Mahal ko po ang kapwa-konsehal natin. Sino po bang gustong mangyayari po itong nangyayari po sa atin? Ang problema po, ang rules po ng council, yung majority po, ang nag-rule. Botohan po ito. Kaya nagkataon po na hawak po natin ang numero. Pag hawak po nilang numero, pwede rin po silang mag-move to the org. Kahit po kami magsisigaw dito, katulad na ginagawa nila, na hindi nirespeto ang vice mayor habang may pending motion, pwede rin po natin gawin yun. Kaya lang po, ngayong araw na ito, hawak po natin ang numero. Pero sabi po dito sa JTV, 2 weeks time daw, sila na ng majority. O yun po, good luck po kung nakuha niyo po yung numbers, pwede niyo po gawin ito. Pero kami po, pag nagawa niyo po yun, tatahimin po kami. Hindi po namin gagawin yung pambabastos na ginagawa niyo po sa Vice Mayor at sa mga kapwa-konsehal natin. At yun, for the record, I don't like the insinuation na yung July 23 was fraught with malice, with bad intent, it was surreptitious, it was secretive. Your Honor, yung July 23, ang pinasa po natin, aside from the reorganization, ay yung calamity. Pinasa po natin resolution number 489, declaring a portion barangay 20, Zone 2, District 1, a calamity area. Declaring a portion barangay 101, Zone 8, District 1, a calamity area. A portion barangay 649, Zone 68, District 5, a calamity area. Your Honor, mukha po bang illegal po yung ginawa natin eh? Mukha po bang masama po ba yun? At hindi po kasalanan ng majority na hindi po kayo na-notify. Hindi po obligasyon ng kapwa-konsehal na sabihan po kayo kung kailan po may session. Secretary to the City Council po ang may obligation po base po sa rules. So huwag niyo po kami sisisihin at pinararating niyo po sa mga tao na parang ang dating niloloko po namin kayo at may ginawa po kami illegal. Hindi po namin gagawin at kahit kailan, kahit kami maging minority, hindi po namin gagawin po yun. Salamat. Councilor Jake. Councilor Amicia. Maraming salamat, Your Honor. Your Honor, sa pagkakaalam ko lang po, na ang minority floor leader ay nagbabalanse sa loob ng sesyon. Ngayon, paano po natin masasabing balanse ang mangyayari kung ang aming minority floor leader ay kapatid po ng mayora? At ang kanya pong committee ay appropriation. Sige po, kung yan ay magiging balanse sa tingin ninyo, kayo naman bahala. Siguro naman, naiintindihan din ng tao kung ano po yung balanse. Maraming salamat, Your Honor. Maraming salamat. Your Honor. Your Honor. Councilor Imal Ponsuso. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Your Honor, masyadong masakit yung sinabi na kami pa daw ang nababastos. I have to shout at the top of my voice dahil pinatay nila ang aking mga
Sino yun? Yes. Sino ang lumalabas na ng babastos, Your Honor? Thank you. Your Honor, Kailangan ko po sagutin ito sa fakta. Wait lang. Nabanggit po ako ng majority floor Wait lang. leader. Majority floor leader. Your Honor, kasi po, pasensya na po, konsyal na kayo mga Alfonso Huson, kung napatay po yung mic niya, hindi po siguro sinasadya yun. Kaya lang po, kasi po pag meron po, kaya ko lang po nasabing pagpapastos. Kasi po meron pong pending motion, tapos po nagsisigawan po tayo sa harapan ng Vice Mayor, nag-rule na po siya dun sa motion, tapos paulit-ulit pa rin po o-object dun sa motion. Pag nag-rule na po kasi ang Vice Mayor, hindi na po natin pwede questionin yung kanyang motion. Yung kanyang, ruling. Kaya ko lang po sinabi na pambabas. Ngayon po ako ng pasensya, mali po siguro yung wording, siguro nagiging emotional lang po tayo dahil sa mga nangyayari ngayon. Pero, kaya po ako nakikiusap, sana po, na pwede naman tayong magsalita isa-isa, hindi po natin kailangan interrupt. Hindi naman po natin kailangan interrupt yung bawat isa. Katulad po sa rules, actually nakalagay po dyan na ang personal privilege, pwede pong i-object ng majority floor leader upon the consent of the majority floor leader. Basahin niyo po yung rule natin, nandiyan po yan. Pero hindi po ako nagsasalita dahil naniniwala po ako na lahat po tayo dito ay pantay-pantay. Lahat po tayo may karapatan magsalita. At naintindihan ko po na kayo po nasaktan sa nangyari. Katulad din po namin, nasaktan din po kami sa nangyari. Paulit-ulit ko pong sinasabi, lahat po tayo dito ay casualty. Wala naman po may gusto mangyari yung nangyari. Kaya lang nangyari na nga, di ba? Kaya nga po tayo ay namumuhay na lang para tanggapin kung ano may nangyari at kung ano po yung mga consequences ng mga nangyayari. Pero pakiusap ko lang po, dahil ang tagal po natin magkakasama na sa Ascenso Manileño, sabi-sabi tayo mga ng history, sana po wag po mawala yung respeto natin sa isa't isa. At ako, sa totoo lang, pwede ako mag-point of order para papagawa na kayo magsalita. Wala rin naman po kayo magagawa pag ang Vice Mayor nag-rule. Pero hindi po namin ginagawa yun. Sa ibang konseho, manood po kayo sa TV, ginagawa po yan sa ibang syudad. Talagang ang kanilang pagmando ay talagang with an iron fist. Pero kami hindi po namin gagawin po sa inyo yan. Kaya pakiusap ko lang po, sana po, pag magsasalita po tayo, mahinahon po yung boses, may respeto sa ating kagalang-galang na Vice Mayor, sa ating mga kapwa-konsihan, majority o minority. Pwede niyo pong sabihin yung inyong punto na hindi po sumisigaw at hindi nagwawala at hindi po binabastos o wag binabastos, ini-interrupt ang Vice Mayor pag siya po ay nagsasalita o nag-rule na po sa isang motion. Ayun lang po yung aking punto yun. Maraming salamat, Majority Floor Leader. Councilor JD, bago ka magsalita, kaya po lang sinabi ko kanina, may motion po kailangan po sundin yung motion. Pero bakit yung po pinipigilan yung motion? Ang nagmukaya naman po ng reorganization, kasama niyo po sa konsyal po ni Paco. Sinunod ko lang po yung sinabi ni Paco. Yeah. Na inanong ko lang natin Majority Floor Leader, pinagpagawa natin. Yeah. Pero, sorry po. alam mo na po. Di ba dapat po, i-recognize ko muna po kayo bago po kayo magsalita sa podium. Hintay niyo po, i-recognize ko po. Ibibigay ko po sa ito lahat ng oras na gusto niyo po magsalita. Pero 2 minutes o 5 minutes. Pero hintay niyo muna po yung pending motion. Sinabi mo, pinapasos ko kayo. Di ba? Okay. Yung sinabi mo yung sinasabi ko kanina, di ba? Magrespetuhan tayo. Isa yun ang galing po yung reorganization. Sinunod ko lang naman po yung yung motion nyo, hindi ko siya po yung Paco. At ipinoid ko for the majority floor. Actually, ang bait-bait po ng majority floor leader natin. At ako po, okay, magsalita ko kayo. Unahin ko muna pong tawagin, konsel mo ni Paco. You have to know. Ang manifestation ko kanina, nag-move po ako para po sa reorganization ng dominant minority group. Ang ginawa kong move ay reorganization. Kulang po eh. Kasi sa section 8 po natin yan. Ang dominant minority group ay dapat kami po ang boboto sa magiging minority floor leader namin. Napakanino po. Pero kailangan po magkaroon po majority floor leader. Your Honor, wala pong ganong motion to reorganize the minority group.
Your Honor, pakilang term ko ba? Itong magpapang-anin na term ko na 80 years na konsihal. Kahit tingnan niyo po sa rules, tingnan niyo Robert Rules of Procedure. Kahit kailan wala po ganong rule. Pag nag-reorg ka, reorg yung buong council. Magbubutuhan kayo kung sino majority, sino minority, sino yung independent. Tapos na po yung reorganization. Nagkataon po, nag-motion po sila, nag-object po yung majority, hindi po nag-push yung motion. Your Honor, kahit gaano kalakas ang boses nila, kahit magsisigaw sila rito, nagkataon nga po na may numbers po yung majority. Alam naman po nila yan eh, kaya lang, alam naman po nila yan, kaya magugulo na lang po yung iba, hindi ko po sinasabi lahat. Kaya nga po sana, nakikiusap po ako, respetuhin po natin isa't isa. Pag may numbers po kayo, sabi po ni Consul JTV, in 2 weeks time, mag-move po kayo sa reorg. Pag nakuha po yung number, kayo na po yung majority. Ganun lang po yun, Your Honor. That's the reality of the rules. Di naman po tayo gumawa nito. Sinusundan lang po natin. Kaya, nasasayang po yung oras natin dahil yung pinag-uusapan natin paulit-ulit lang. Imagine nyo ako sa tayo dito. 3 oras. Ang dami pa pong ipapasa ng mga ordinansa, mga resolution na makakatulong po sa ating mga nasasakupan dito sa Maynila. Lalo na po ngayong panahon po ng kalamidad. Kesa po tayo tumutulong sa paggawa po ng ordinansa at resolution, ito po, nagdidebate po tayo at nag-aaway-aaway. Sino po ang nakikinabang dito po sa debate at pag-aaway po ng konseho, Your Honor? Ayun po ang aking katanungan. Your Honor. Your Honor, pero internal report, bago po kayo, Councilor JTV Villanueva is never Salamat po, Your Honor. Una-muna po, nililinaw ko lang po, wala pa akong sinabing binastos niyo ako kasi naman. Sorry po. Wala po rin ito. Humihingi po ako ng patawad. Kanina ay nagiging makulit po ako sa aking pag-i-insist na makapagsalita sapagkat ang aking magiging point, Your Honor, kaya ko po pinipigilan na magkaroon ng botohan, mawawala po yung pinaka-gist o yung bisa ng aming ipinaglalaban. Kaya po, naniniwala kami kapag natuloy po ang botohan, baliwala na po yung aming pinaglalaban na magkaroon ng liderato sa minority. Kaya po, pagpasensyahan po ninyo, hindi ko po na ipaliwanag yun at total, itinuloy naman po ninyo, yun po yung aming tinatanggap. Kaya yun po ang mga kadahilanan kung bakit ako po yung nagpupumili na makapagsalita upang sa gayon hindi po matuloy yun sapagkat we are insisting na magkaroon ng botohan is from among ourselves. Tama po yung tinura ng ating kasamahan kanina, yung kanyang sa opinion. Sa tingin niya, yun lamang ang mga kinikilalang minority, pero we do believe that no one is the monopoly of ideas here. Maaaring yun ang opinion mo, maaaring itong opinion ko. Walang pwedeng magsabing mali ang isa sa atin, sapagkat yun ang saloobin at paniniwala ng isang kasamahan. Kaya nga po nagkakaroon ng botohan, hindi eh. But our point, Your Honor, ito po composition ng minority group. Alam naman po natin na by practice, pinapayagan natin ganito kung wala nag-object because we are the dominant majority. But right now, there are members of the dominant minority na ini-insist na maging bahagi kami ng konseho ito at sabihin lang po namin 17, naniniwala kami na we deserve the positions of the minority floor leader, the assistant minority floor leader, the second assistant minority floor leader, and the minority leader. Yun lang po. Alam namin at ino-honor namin yung sinabi po ng ating majority floor leader na nagkaroon ng sesyon noong July 23 na binanggit ko na po kanina na naniniwala kami na hindi ko naging patas. Tama po yun, hindi ko namin sinisisi. Yung pagkakasabi po, sinisisi namin ng majority, hindi po. Tama po yun na ang secretariat lamang na bibigay ng notice. Kaya po kami tumayo kanina sapagkat tinanong namin itong dalawang secretariat natin na wala silang ibinigay ng notice at walang order. Kaya sinasabi namin, ganun pa man, mahalaga ang mga ordinansa at resolusyon na ipasa, sinasanggayon lang po namin yun. Pero, nanggaling na mismo sa secretariat na wala silang ipinadalang notice sa amin, bumabag yun, nagkaroon ng declaration ng Malacanang, 2:00, wala nang pasok, nagkaroon tayo ng session ng 2:30, nagtataka naman ako, wala nang pasok, nagkaroon pa. Tama, pwede tayo magkaroon anumang oras kung emergency. At kung emergency, dapat nino-notify pa rin kami. Yun na ho ang mga punto namin doon. Kaya tama yun, ayaw natin makikipag-away. Ako'y nire-recognize ko majority floor leader na siya ang aking mentor. Pero ako po'y
hindi sumasang-ayon sa kanyang tinuran kanina, ngayong biruan namin, nahintay ng 2 linggo at magpapalit, yung po'y biruan. Alam naman po ni majority yung kung magbiruan kami, kung magkurutan kami. Hindi ko inaakala, nababanggitin niya sa mikropono, yung mga ganong biruan namin, ay palalabasin na parang kami merong naiisip. Wala po. Kaya ho, sana ho, tama po yung tinuran ninyo, Mr. Presiding Officer. Ayaw natin sa mga susunod na mga paghaharap natin dito. Ganito pa rin tayo. Ang pinaglalaban lang po namin, yung nakalagay sa rules, na baka pwede tanggapin yung hamon ng 17 ito sa kasalukuyang nakaupo sa minority floor at kung matatanggap niya na talagang ang bilang ng mga minority ay nasa amin, ay ibigay po sa amin ang maayos. Yun lang po. Maraming salamat, Councilor JTB. Councilor, yung mga consultations, please. Thank you, Your Honor. If you think I was rude, I am very sorry. Ang gusto lang po namin, maliwanagan ang lahat ng bayan. Gusto lang po namin, at ipinaglalaman namin yung rights namin. We have rules to follow, Your Honor. When I first said point of order, tahimik ang boses ko. Pero nung pinatayan ako ng mic, I have to speak at the top of my voice, Your Honor. Ako po, napakasakit sa akin kasi nang nababastos ako. Alam niyo, yung pagpapay ng mic, kahit na po ano mo, nakakabastos po yun. Hindi dapat ginagawa sa loob ng City Council, Your Honor. Sana po pakiusap na. Dahil pag ako nababastos, marunong din po ako sumagot, Your Honor. Not exactly nang mabastos ako, pero marunong ako sumagot, Your Honor. Kaya pakiusap lang po, sana wala na tayong patayan ng mic at sana magkasundo na rin tayo at the end of the day, Your Honor. Thank you. Thank you po. Basta ang request ko lang po sa aking mga kasama ko siya, hintayin niyo muna po i-recognize ko po ngayon. Pero susundin ko po kung ano po yung emotion. Kahit ano po gawin niyo, susundin ko muna po yung emotion. Pakiusap po. Pero bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makapagsalita. Hindi po magiging madamot sa inyo. Pero, pakinggan muna natin. Consider po ni J. Bison. Maraming salamat po. Your Honor, considering that there are 2 minority groups right now, one consisting of 4 members and one consisting of 17 members, the dominant minority group manifests that our minority floor leader is Councilor JTB Villanueva. Pero wala naman pong reorganization pa pong nangyari. Kaya siguro, ang minority floor leader po natin si Councilor Philip Camargo. Then, Your Honor, in response to that, Your Honor, I would just like to make a statement, Your Honor. Huwag po natin maliit na kakayahan ng Batang Manila na maintindihan ko ano po yung nangyari ngayon. Sila na lang po ang magdidesisyon kung tama po pa o mali ang desisyon natin dito sa Councilor ng Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor J. Bison. Councilor Philip Camargo. Maraming salamat po, Your Honor. Once again, gusto ko lang din po sabihin dahil kanina po nabanggit po yung aking po pangalan ako. Galang-galang na konsehal or ako po yung ating akong tinutukoy. Alam niyo po, Your Honor, hindi yung lingkod po ay almost 16 years na rin po bilang konsehal. And in those 6 years, Your Honor, I have been minority floor leader in the past 5 years. Mas kung pag-uusapan po nga ang relasyon po ng aking po kapatid, Your Honor, ako po yung una nahalal bilang minority floor leader kung saan po siya po yung presiding officer. Kung saan po kami po yung nabibilang pareha sa legislative. During the time, ang ating po minamahal na Mayor Isko Moreno, ang alkalde, at wala naman po naging problema. And in fact, ako, I've always been stand my ground. I am against Isabo. The records will show of my votes as my counterpart leader, and I'm proud of that. And I'd just like to thank the members of the minority in their continued trust in yours, through Your Honor. At yun nga po ang aking pong ginagawa. Kung kaya bilang pagsasalita lang din po, Your Honor. Alam niyo po, Your Honor, yung July 23 po na nangyari, I wasn't also informed, but it was my job as the minority floor leader to know of all the rules. At nagtutun po sa rules number, under Section 32,
regular sessions. The regular session of the Sangguniang shall be held every Tuesday at 2 o'clock p.m. in the afternoon and Thursday at 2 o'clock p.m. in the afternoon. Kung meron po sila sinasabi na hindi po sila na-inform, I think they should just go back to Section 32 kung saan obligasyon po natin bilang konsyal pumasok tuwing Tuesday and Thursday at 2 p.m. Hindi lamang po, except under Section 32, regular session shall not be suspended on the following periods. For 1 week during the observance of the Lenten Holy Week, from October 30 to November 5 of every year, from December 20 up to January of every year. So it is the opinion of this humble representation that what happened last July 23 is a regular session. Same as what happened on July 25. Nung kasagsagan po ng kalamidad, nung tayo po ay binabayo ni Karina. At inyo pong lingkod, kasama po ng mentro, ng Minoria at Minoria, ay nagkaisa po. Nasaros po natin yun. Hindi po yung special session, kaya wala pong kailangan notice. Pumasok po tayo nun para po mag-declare ng state of calamity, para po magamit natin ang ating pong pondo. Bilang konsyal, bilang minority floor leader, pumasok po ako ng Huwebes ng July 25. Bumabagyo, hindi ako makatawid, pero pumasok po ako through electronic. Yung kasama ko ng ibang konsyal, matanong ko, nasaan po sila noong July 25 sa kasagsagan ng bagyo? Hindi ko po alam yung honor. Pero sana naisip naman po natin, tayo na lang ang lumabas. Sana hindi na tayo nagkikaya at sinabi pa na umiwas kayo ng baha, doon kayo magdaan sa skyway at tuloy ang ating salo-salo. So again, Your Honor, as the minority floor leader, it is my humble opinion that there was no special session. It was an election. Kami po'y nag-object sa reorganization kung kaya po kami po'y naging minority. Pumasok po kami sa takdang aral based on rules. In my opinion. Pumasok kami ulit ng July 25 sa kasagsagan ng bagyo dahil kailangan po magkaisa ang Minoria at Mayoria para po ipasa ang calamity, para po magastos po ng barangay ang kanila po mga calamity funds. Again, hindi po ito personalities or honor. Hindi po tayo kapatid ko, ang mayor. Ako po'y halal ng bayan ng honor. At tulad din ng pagkakahalal po sa akin ng bayan, ako po'y hinalal ng makasama ko sa minority. Ayaw ko na eh. Papagod na nga ako dito, 5 taon na ako. Ako na yata pinakamatagal na minority sa history ng 123 City Council. But Your Honor, ako po yung hindi po taong aatong sa amin. Challenge accepted, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Villa. Your Honor. Councilor Emma po si Your Honor. Your Honor, tama po yung sinabi ni Consejero Felipe Laguna na papasok yung Tuesdays and Thursdays. Yun po, kung hindi na-ideklara ang recess at babalik ng June 30. How then will we know kung meron bang session o wala? I was at home dahil baha ang bahay ko, waiting for any notice or information na magkakaroon dahil alam ko naman po na state of calamity. Kahit baha ang bahay namin sa loob, naghihintay pa rin ako kahit na alam kong may recess, Your Honor. Thinking na magkakaroon kami ng special session, Your Honor. Napaka-linaw po na nagkaroon tayo ng recess. Ang resumption ay June 30, Your Honor.
we were acting on that premise, Your Honor. Thank you. Maraming salamat. Your Honor. Councilor DJ Belichick is recognized. Yes, Your Honor, thank you. Your Honor, what I know is that we keep talking about the last session, but what's important is today's session po, yung nangyari po ngayong araw, na may... Point of order, Your Honor. 1 minute, Speaker Belichick.